Magandang araw mga idol at kabayan, super good news! May nagsabing iniwan na raw ng Amerika ang Pilipinas para sa China, pwes nagkakamali sila. US aircraft carrier, mga fighter jets ng US Navy, destroyer, mga barkong pandigma ng humong dagat ng Pilipinas kasama ang mga FA-50 ng Philippine Air Force nagsama-sama sa West Philippine Sea. Opisyal ng Armed Forces of the Philippines umakyat pa sa USS Carl Vinson aircraft carrier para saksihan ang flight operation ng mga fighter jets ng US Navy na nag-ooperate sa West Philippine Sea. China Coast Guard 5901 na malapit sa Zambales nagtago, biglang pinatay ang automatic identification system nito. Ayon sa mouthpiece ng China, nagsagawa din daw sila ng military drill sa South China Sea pero wala namang ipinakitang video o larawan lamang. TikTok ban na sa Amerika. Sang-ayon ba kayo dito? India, ipinakita kung gaano kaastig at lakas ng kanilang BrahMos missile. Nakapares din ng kanilang ibinenta sa Pilipinas. Philippine Coast Guard walang iwanan, tuloy-tuloy ang pagdepensa sa karagatan ng sakop ng Pilipinas. Inihayag naman ng Prime Minister ng Israel na babalik ito sa pakikitigma sa Hamas na may kaakibat na suporta ni President Trump. Hanggang sa mga oras na ito, hindi pa tinutupad ng Hamas ang kanilang mga obligasyon sa napagkasunduang ceasefire deal sa Gaza. Iyak na naman ang mga makapili nito dahil akala nila mas pinili ng Trump administration ang China kaysa Pilipinas. Ang hindi nila alam, puwersa ng Amerika at Pilipinas ipinakita sa Palawan hanggang sa Baho de Masinloc, China. Natulala, nagsanib puwersa ang US Navy at Philippine Navy upang iparamdam ang kanilang puwersa laban sa China. Tulad ng ating sinabi mga kabayan, mas lalong lumalakas ang alyansa ng Pilipinas at Amerika dahil sa ginagawang pambubuli at pananakop ng China sa mga teritoryo at nasasakupan ng Pilipinas. Sa katunayan, pinatay ng China Coast Guard 5901 at ng iba pang barko ng China ang kanilang automatic identification system upang hindi malaman ang kanilang kinaroroonan. Ngayon lang pinatay ng China Coast Guard 5901 ang AIS nito simula nang lumapit ito sa katubigan ng Zambales. Isang pagpapakita na nagtatago ang mga barko ng China sa Amerika dahil alam nilang mali ang kanilang ginagawa. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines nitong linggo na nagpadala ang United States ng isang carrier strike group sa West Philippine Sea upang isagawa ang kauna-unahang Maritime Cooperative Activity o MCA ngayong taong 2025. Sa katunayan, umakyat pa ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa USS Carl Vinson aircraft carrier. Dito nakita ng Armed Forces of the Philippines kung paano nagsasagawa ng flight operation ang mga eroplanong mandirigma ng Estados Unidos. Ito na ang ikalimang MCA o Maritime Cooperative Activity na ginagawa ng Amerika at Pilipinas. Kasama sa aktibidad ang guided missile frigate na BRP Antonio Luna FF-151, ang offshore patrol vessel na BRP Andres Bonifacio PS-17, BRP Ramon Alcaraz PS-15, dalawang FA-50 fighter jets at mga search and rescue na kagamitan ng Philippine Air Force. Kinumpirma naman ng commander ng Carrier Strike Group 1 na nakilahok sa Maritime Cooperative Activity ang US Navy Carl Vinson Carrier Strike Group, US Navy P-8A Poseidon at mga assets ng Philippine Navy na nabanggit kabilang sa Carrier Strike Group 1 ang USS Carl Vinson Aircraft Carrier, Carrier Airwing 2 na binubuo ng siyam na squadron ng F-35C Lightning II, FA-18 Super Hornet, EA-18G Growler, E-2D Hawkeye, CMV-22 Osprey at MH-60R Seahawk. Dagdag pa dito ang Ticonderoga class guided missile cruiser, USS Princeton, CG-59, ang RD Bar class guided missile destroyer, USS Turret, DDG-104 at USS William P. Lawrence, DDG-110. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na nagsagawa ang puwersa ng Pilipinas at Amerika ng communication check exercise, Division Tactics Officer of the Watch and Fourth Exercise at Dissimilar Aircraft Combat Training. Pinagtibay naman ng umano ng MCA kasama ang US ang bilateral na kooperasyon at koordinasyong pandagat upang tiyakin ang kahandaan at kapayapaan ng rehiyon. Dagdag pa ng Armed Forces of the Philippines. Lateral distance 700 meters. 600 meters. 760. What's the carrier? Carrier, sir. Gagit ko tayo, station na gagit na.
China. Nakakatawa talaga, sinabi ng mouthpiece ng China, ang Global Times, na nagsagawa din daw ang People's Liberation Army Navy ng Maritime at Air Combat Patrol sa South China Sea. Sinabi ng pahayagan ng China na gumawa din daw sila ng military exercise matapos magpahayag ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Navy na nagsagawa ng live fire drill sa Bajo de Masinloc, pero wala namang ipinakitang larawan man lang o video na nagpapatunay. Ikinagalit ng China ang hakbang ng Pilipinas. Ito daw ay nagpapalala ng sitwasyon sa South China Sea o West Philippine Sea. Philippine Coast Guard patuloy na hinaharangan ang China Coast Guard 5901 malapit sa Zambales. Aktual na video, panoorin. China Coast Guard Vessel 5901. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Gabriela Silang, OPV 8301. You are advised that you are currently sailing inside the Philippines Exclusive Economic Zone, approximately 72.5 nautical miles from the coastline west of Capones Point, Zambales, Philippines. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol inside the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately. Inihayag naman ng Prime Minister ng Israel na babalik ito sa pakikidigma sa Hamas na may kaakibat na suporta ni President Trump. Hanggang sa mga oras na ito, hindi pa tinutupad ng Hamas ang kanilang mga obligasyon sa napagkasunduang ceasefire deal sa Gaza, kaya tuloy ang ginagawang opensiba ng Israel laban sa mga kalaban. Laban Pinas.